siya ay hindi galing sa hirap. Sa katunayan, simula noong kanyang pagkapanganak noong December 6, 1952, laki sa kilala, maimpluwensya at mayamang pamilya ang batang si Michael Peterson. Ang kanyang tatay ay leader ng isang political na grupo noon sa United Kingdom at ang kanyang tito at tita naman ay naging mayor pa noong 1960s hanggang 1970s. Ayon sa kanyang mayor na tita, kilalang mabait si Peterson nung kabataan niya. Malapit siya sa mga kapwa niya bata noon. Mahinahon, tahimik, at hindi raw ito isang bully. Lagi raw niya ipinagtatanggol ang mga batang hindi kayang depensahan ng kanilang sarili sa mga totoong bully. Ngunit nagbago daw nung magbibinata na si Peterson. Nagpakita na ito ng mga maagang senyales ng kanyang magiging kapalaran pagtanda. Sa edad na 13 anyos, siya ay pala absent na sa eskwelahan. Sumali sa isang gang at nagumpisa ng makipagbasag ulo sa kalye. At sa una niyang trabaho sa Tesco, isang grocery store, matapos lamang ng 14 na araw ay sinesante na si Peterson matapos niyang bigwasan ang kanyang manager na sumipa sa kanya dahil sa kanilang sagutan. Matapos nito ay nagpalipat-lipat na ng trabaho si Peterson. Naging staff siya ng iba't ibang pagawaan at factory, pero hindi rin nagtagal at nangati na naman siya sa aksyon at bardagulan. Marahil dahil na rin sa kanyang kapusukan, dala ng kabataan. Natikman niya ang kanyang unang salang sa mata ng batas. Matapos siyang magwala at mangwarak ng mga walang kalaban-laban ng mga nakapark na sasakyan dahil lamang sa argumento sa pagitan niya at ng tatay ng kanyang girlfriend, siya ay iniresto at dinala sa Prison Risley sa Warrington, Cheshire, England. Pero sa kabutihang palad, siya ay nakapiyansa at binigyan ng probation. Matapos makatanggap ng probation, siya ay nakahanap muli ng trabaho. Sa umaga, siya ay furniture remover at sa gabi naman, basag ulo na gangster. Kung titingnan, masyado ng sakit sa ulo itong si Peterson. 19 pa lamang ito, pero hindi pa rin niya naintindihan na mainit na ang mga mata ng batas sa kanya. Ngunit tila pabor pa rin ang mga pangyayari sa kanya. Kahit nakagawa pa siya ng mga malalaking trouble na pagnanakaw ng isang truck at pagbangga ng sinasakyan niyang kotse sa isang jewelry store at pinagnakawan niya yon, pinagbayad lang siya ng danyos at binigyan ng judge ng suspended sentence. Sa edad na 20 anyos, kinasal itong si Peterson sa isang Irene Kelsey noong 1971 at nagkaroon ng isang anak na lalaki. Ngunit matapos ang ilang taon lamang, ay nag-divorce din ang dalawa. Ito marahil ang nakadagdag lalo sa kanyang motibasyon upang magpatuloy sa mga bayolente niyang aktibidad. Sa edad na 22, unti-unti nang nawala ang swerte sa kanya. Matapos na siyang maaresto sa salang armed robbery, sinintensyahan siya ng judge ng 7 taong pagkakakulong sa una niyang bilangguan, ang Walton Gaol sa Liverpool. Dito na nga nagumpisa ang kanyang panghahasik ng lagim. 2 guard na walang kamalay-malay ay kanyang binantaan. Dahil dito, agad siyang dinala sa una niyang solitary confinement o Bartolina. Inilipat si Peterson mula sa Liverpool papunta sa isang kulungan sa Hull, England. Pero hindi rin nagtagal at naging sakit rin siya sa ulo ng mga tauhan sa piita na yon. Nag-amok umano ito sa isang prison workshop at nambugbog uli ng mga gwardyang ginagawa lamang ang trabaho nila. Dahil dito, napilitan ng mga tauhan ng kulungan na yon na turukan siya ng sedatives para lang mapakalma si Peterson. Anila, parang isang toro na nakakita ng pulang bagay itong si Peterson. Ngunit di rin nagtagal at matapos siya ay gumaling dala ng side effects ng sedatives na binigay sa kanya, siya ay nag-amok muli, kaya inilagay siyang muli sa isang Bartolina. Kung ang ibang mga bilanggo ay tumitino o natatakot sa banta ng Bartolina, si Peterson ay tila lalong nagiging mapanganib at mabagsik sa tuwing siya ay kinukulong na mag-isa. Isang araw matapos niyang pagtiisan ng panahon niya sa loob ng Bartolina, agad niyang inatake ang isang inmate gamit ang isang basag na water jug. Talaga namang ayaw ng tahimik na buhay nitong si Peterson. At dahil dito, siya ay dinala sa isang mga tapunan ng kilabot na bilangguan sa England, ang Armley Jail sa Leeds, West Yorkshire, England. Pero noong 1975 hanggang 1977, walang kilakilabot para kay Peterson. Kahit na anong ipataw na parusa o Bartolina sa kanya, ilawa effect at lalo lamang siyang nagiging masakit sa ulo sa loob ng mga bilangguan.
Sa loob ng 2 taon, siya ay pinagpapasapasahan ng iba't ibang kulungan sa England. At dahil nga notorious si Peterson sa kanyang mga tendency ng biglaang pang-aatake, siya ay ikinakadena sa loob ng mga transfer vehicles na kanyang pinaglalagyan pag siya ay nililipat ng kulungan. Ayon sa iba't ibang gwardya na nakainkwentro nitong si Peterson, ang buhay raw nito ay umiikot lamang sa Bartolina upang bubugbog ng guard o kapwa niya inmate. Kahit na ilang beses na siyang niresbakan ng mga guards at pinaggugulpe, ilalalo lamang itong tumatapang. Talagang dinala niya sa ibang level ang kasabihang what doesn't kill makes you stronger. Habang nasa isang Bartolina at nagpapagaling sa mga pasa at sugat niyang natamo mula sa mga gwardya ng piitan, may isang balita na tila nagpaiba ng takbo ng isip ni Peterson. Nang malaman niya ang balitang yon, tila na-divert niya ang kanyang atensyon at pagiging bayolente sa isang bagay. Isa marahil ito sa pinakamababang yugto ng kanyang buhay. Nakatanggap siya ng divorce papers mula sa kanyang asawa. Dahil dito, pansamantalang natigil ang kanyang pagiging threat sa mga staff ng bilangguan at kapwa niya inmates. Anila, ang pangbubugbog daw ay napalitan ng kanyang workout routine. At dahil nga raw sa patuloy nitong pagpapalaki ng katawan, lalo raw itong nagmukhang dominante at katakot-takot. Nagbunga rin ng maganda ang panibago niyang hobby. Mula sa hobby niyang pambubugbog, siya ay natutong magsulat ng libro at ipinablish ang libro niyang Solitary Fitness at kumita ito ng milyones. Tila naging malambot ang marahas na puso ni Peterson. Di mo aakalain na ang isang malataguro sa tikas at dahas ay mayroon din palang soft side. Ayon sa UK media, ang lahat raw ng kinita mula sa mga nabentang kopya ng kanyang mga libro ay ibinuhos sa mga children's charities sa UK. Ayon rin sa kanila, nagtala ito ng iba't ibang world records sa larangan ng strength at fitness. Kaya raw ni Peterson na payupiin ang mga rehas ng kanyang selda gamit lamang ang kanyang mga kamay. Tila bumubuti ang kalagayan ni Peterson at may posibilidad na mabago ang takbo ng kanyang pamumuhay. Ngunit sabi nga rin ng kasabihan, all good things must also come to an end. Sa isang pitik, sa isang iglap, naghanap na naman ng kanyang katawan ng aksyon at kaguluhan. Tinangka niyang lasunin ang kapwa niya inmate at dahil dito, pinagdesisyonan na ng korte na ilipat siya mula sa bilangguan papunta sa isang psychiatric facility o isang espesyal na pasilidad para sa may mga salang kriminal na may diferensya sa pag-iisip. Ngunit ang pag-transfer na ito ay walang naging epekto sa pagpapabuti o kahit na pagpapakalma man lang sa kanya. Lalo lamang itong gumulo at naging bayolente. Makailang beses na siyang binartolina, ilang beses na ring nagtangkang tumakas, at higit sa lahat, makailang beses rin siyang nagulpi na naman ng mga kapwa niya preso doon. Matapos na kamuntikang makapatay ng kapwa niya inmate, siya naman ay nag-organisa ng kaliwat kanang rooftop protests at hunger strikes. Hindi pa siya nakontento sa mga ordinaryong gwardya at tao sa paligid niya. Isang araw, naisipan niyang magpunta sa opisina ng governor ng isang bilangguan at sinakal ito. Hindi maintindihan ng mga psychiatrist kung bakit at kung ano ang dulot na pinanggagalingan ng ganitong behavior ni Peterson. Matapos nga niyang pagtangkaan ang buhay ng governor, dinala na siya sa isang solitary confinement kung saan hindi na siya pinalabas hanggang matapos ang kanyang sentensya noong 1987. Matapos makalaya noong 1987, di rin nagtagal at gumawa na naman ng kalokohan ang kolokoy na ito. Nagnakaw ito sa isang convenience store at bumili ng water gun na kanyang kinostomize para magmukhang totoong baril. Ginamit niya ang water gun na yun para pagtangkaan ang isang taxi driver para ihatid siya sa kanyang hometown sa Luton, England. Talagang hinahanap ni Peterson ang sakit ng katawan at gulo. Tuwing gabi, sumasali siya sa mga bare knuckle fighting o street fighting na may pustahan. Dito niya nakuha ang kanyang alias na Charles Bronson. Marahil, nakukuha niya ang kasiyahan at thrill sa pamamaraan na ito. Kaya naman, wala siyang takot kahit na sinong kalabanin dahil wala namang nakakatalo sa kanya. Kahit na ang kilabot at hari noon sa bare knuckle fighting na si Lenny McLean ay tila takot at iwas kay Bronson. Pero di rin nagtagal at ang kanyang paghahari sa underground fighting na ito ay nawala dahil naaresto na naman si Bronson sa salang armed robbery. At pagbalik sa kulungan, ano ang kanyang ginawa? Guess what?
More suntukan, more kaguluhan, at nagumpisa pa nga itong si Bronson ng malaking mga riot. Noong 1989, dahil siguro sa kanyang magaspang at masamang reputasyon, siya ay pinagsasasaksak sa likod ng mga kapwa niya preso. Siya naman ay nakarecover at hindi naghigante sa mga yon. Noong 1992, siya ay nakalaya muli, ngunit makalipas ang 53 days lang. Hindi pa umabot ng 2 buwan, siya ay naaresto na naman sa salang pagnanakaw. Siya ay nakatakas at muli na namang naaresto dahil sa pagnanakaw ng isang shotgun at pang-hostage ng isang librarian. Siya ay sinintensyahan muli ng karagdagang 8 taon sa loob ng piitan. Nang siya ay tanungin kung para saan ang shotgun na kanyang ninakaw, gagamitin niya raw sana yon sa kanyang sarili para kuhanin ang kanyang sariling buhay. Ngunit hindi natapos doon ang istorya ng panggugulo ni Bronson sa loob ng mga piitan. Bumalik na naman siya sa kanyang mga gawain. At dahil nga dito, napagdesisyonan ng staff ng mga kulungan na dalhin sa solitary confinement na nakahubot-hubad si Bronson. Pero hindi effective ang mga tactic na ito sa kanya dahil nagpatuloy pa rin siya sa kanyang panggugulo. Wala nang magawa at maisip ang mga kapulisan kundi ilagay siya sa Hannibal Cage. Ang Hannibal Cage, isang masikip at makipot na selda na animoy lumang elevator ang design. Ngunit may mga araw rin na tahimik si Bronson at tila may natitira pang bahid ng kapayapaan at pagkanormal sa kanya. Ayon sa mga gwardya at kapwa niya inmates, siya raw ay nagiging malambot sa harap ng mga kabataang may handicap o pag siya ay gumagawa ng art, tula o nagsusulat. Ngunit hindi raw nagtatagal ang mga iyon at lalo pang ang lumala noong nalaman niya na ang kanyang ama ay sumakabilang buhay na. May isang araw na ginawa na naman niyang hostage ang ilan sa kanyang mga kosa at nagbantang babaliin niya ang mga leeg nito kapag lumapit pa ng husto ang mga pulis sa kanya. Ang nakakagulat pa dito, ang demand niya sa kanyang mga hostage ay kumanta para sa kanya at masahiin ang kanyang mga paa. Matapos na ibigay sa kanya ang mga demand niyang pickle sandwich at ice cream, pinakawalan na niya ang kanyang mga hostages at nadagdagan ng 7 taon ang kanyang sentensya. Matapos ang insidenteng yon, nakitaan ng panghihina ng mata si Bronson. Aniya, ang tagal na mga panahon na kanyang ginugol sa loob ng mga solitary confinements ay nakaapekto ng malala sa kanyang paningin at pakikipagkapwa. Bumenta ito sa kanyang mga doktor at attorney hanggang sa pumitik na naman ito at hinostage ang isa sa kanila. At nang minsay may nasabing hindi maganda ang isang staff sa kanyang mga tula, binigyan niya ng bigwas ang kawawang mama. Nagpatuloy pa ang gantong cycle hanggang lumabas ang kanyang sariling movie na pinamagatang Bronson na pinagbidahan ni Tom Hardy. Dahil dito, nakakalap ng suporta si Bronson mula sa mga netizens. Sumikat ang kanyang istorya at nakahatak ng mga human rights groups. Masyado na raw mahaba ang sentensya ni Bronson at kailangan rin daw ikonsidera ang mental health condition nito. May mga panahon rin yon, nabenta sa auction ang 200 pieces na artworks niya na umabot sa halagang katumbas ng 2 million pesos at dinonate ang mga ito sa charity. Tila bumubuti ang paligid at kumakampi ang publiko sa kanya at tila siya ay biktima lamang ng mga bagay na wala siyang kontrol. Gumawa pa siya ng marami pang mga artworks at nag-donate pa ng mga kita sa iba't ibang mga charity organizations. Tila nahimasmasa na si Bronson at nakatagpo na siya ng bago niyang hobby, ang maging mabuting tao. Sa loob ng 44 na taon sa piitan, 36 na taon doon ay nasa loob siya ng Bartolina. Minsan raw ay wala pang ilaw. Noong 2018, nire-review ang kanyang kaso at may posibilidad daw na siya ay makalaya na. Ngunit nanganganib ang chance na ito dahil mayroon siyang isang life sentence dahil sa isang pangingidnap ng isang teacher noong 1999. Noong edad niyang 65, siya ay nag-amok at binugbog ang isang prison guard. Noong 2018, siya ay nakatanggap ng non-guilty plea mula sa Leeds Town Court sa salang grievous bodily harm. Noong namang 2020, siya ay nanalo sa isang high court kung saan siya ay humingi ng karapatan para sa tama at ipasa publiko ang kanyang trial. Dapat nga ba siyang lumaya o lalong pagdusahan ang kanyang mga ginawa? Kung siya ang tatanungin, sa isang interview, ito ang iniwan niya mga kataga. I am a nice guy, but sometimes I lose all my senses and become nasty. But that doesn't make me evil, just confused. Mabait akong tao, ngunit minsan ay nawawala ako sa wisyo at nagiging salbahe ayon sa kanya. Pero hindi ibig sabihin ako ay masama. Ako ay isang tao lamang na naguguluhan at nalilito. Isang bagay ang malinaw sa kwento ng buhay ni Charles Bronson.
walang kapupuntahan ng pagiging bayolente. Kaya sa susunod na hindi mo makontrol lang yung galit, imbis na manakit ka sa iba, huminga ka na lang ng malalim.